6 days ko doon is yung day off ko, kaya nagiging 14 days yung bakasyon ko. So lahat yon bayad. So pag bakasyon pala guys sa amin is hindi libre yung ticket, so binabayaran ko yon. Broker na yun mag-asikaso lahat. Hindi pa tapos yung 3 years ko, 2 years pa lang, hindi nagbakasyon ako. So ang considered lang sa e-travel is i-declare nyo lahat. Yung tip lang ako na makaka-come up talaga ako at least almost 100,000. Balik mo dito, ready ka ulit na magtrabaho. Kasi nga, sobrang grateful ako sa 2024 ko na sobrang na-push ko yung bakasyon ko. Hi guys and welcome back to my channel. So for today's video guys, gising ko lang and kumain na ako sa baba and then naisipan ko lang na mag-vlog. So ang i-vlog ko, ang share ko sa inyo ngayon is kung ano yung requirements nung nagbakasyon ako. So for sure may mga nagtatanong dyan kung ano yung maging requirements. Although isasabihin naman ng broker, pero ito yung naging process ko kung paano ko naging successful yung bakasyon ko last December 2024. So, without further ado, wow, parang nasa ano tayo, nasa introduction sa hosting. So guys, ito ang requirements. Ang unang-una na requirements na inasikaso ko is yung nag-file ako ng vacation leave. So, yun yung pinakauna na gawin nyo. na nag-file kayo. So, nag-file ako January pa lang, 2024, start of the year. Nag-file na ako ng bakasyon sa HR namin. And then, doon tinitingnan ng HR kung ilan yung i-grant sa'yo na ilang araw. So, yung nag-grant sa akin is 14 days. And take note guys, 2 years pa lang ako sa company. And then, meron na kaming vacation leave. Sa 2 years, meron kaming vacation leave na 10 days. And then, kinuha doon yung 8 days. And then, yung 4 days ko doon is parang day off ko yon. 6 days. Yung 6 days ko doon is yung day off ko, kaya nagiging 14 days yung bakasyon ko. So, lahat yon bayad. So, yung 8 days ko na, siyempre, VL ko yon, vacation leave days ko yon, bayad yun ng company. So, yon. So, January pa lang, nag-file ako na ng vacation leave ko kasi alam ko na pag sa December kasi marami ang nagbabakasyon. So, since Pasko and New Year yung pinili kong date, tinunahan ko na yung mga ka-department ko. Kasi sa department namin guys, hindi pwede sabay-sabay kaming bakasyon. So, one person at a time lang, both day shift and night shift. So, hindi pwede na isa sa night shift, isa sa day shift yung magbakasyon. So, isang person lang yung pwede magbakasyon sa date, within that date or within that time period. Kaya, inunahan ko lang, January pa lang, 2024, nag-file na ako ng vacation leave. So, that's why. So, grabe yung preparation no January pa lang. So, yun. And yung pangalawa na after nung nag-file ako, since na in-email na sa HR, in-email na sa department ko, so kumbaga approve na siya. So in-email na siya sa broker ko. So ganun yung naging process dito sa amin sa company namin. So una, pumunta ka sa HR or sa parang line owner namin sa department namin, mag-file ka ng vacation leave, and then i-email nila sa HR. Then after ma-email sa HR, i-approve ng HR, then ibalik sa HR sa inyo, sa department na approved na, sa department na approve yung VL, and then yung HR naman mag-email din sa broker. So yung broker na yun yung mag-contact sa amin kung ano na yung flight namin, flight schedule, kung anong oras. So sa amin guys, dito sa Taiwan, meron kang 3 international airport sa Pinas na kung saan ka pwede mag-landing. We have Naiya International Airport, Cebu Mactan International Airport, and then yung Clark International Airport. So yun yung pinagpipilian sa akin. Since I'm from Cebu, so pinili ko na agad yung diretso sa amin, which is yung Cebu Mactan International Airport. So yun. So yung ticket na kinuha is year round. So pag bakasyon pala guys sa amin is hindi libre yung ticket. So binabayaran ko yun. So kinuha na ako ng ticket mga around May ata or April. So kasi 'di ba pag April after na approved na ng HR mga around February, March, then
na-communicate. So, kumbaga, since hindi naman siya ganun ka-rush kasi yung pag-uwi ko, so okay lang na medyo months yung pagitan. Basta ang importante na lang dun sa akin is na-approve na siya na yung date na wala na makaagaw sa bakasyon ko. So, mga around June 2024, nagkaroon na ako ng ticket. So, mura lang siya guys kasi ahead ako time nga nag-book. So, yung nakuha kong ticket is nasa around, all in all is nasa 10,600 NTD or almost 20,000. So, mahal pa din siya kung tingnan mo kasi sa amin kasi guys, ang case namin dito sa Taichung or dito sa company namin sa EUO, broker na yun mag-asikaso lahat. So, wala ka nang gagawin, pati yung transportation mo from the dorm papuntang sa Taoyuan Airport and then pag-uwi mo from airport to dorm. And then sa mga requirements, wala ka na talagang asikasuhin. As in, sila na lahat. That's why, siguro yung mga ticket ko nasa around 5K lang back and forth. Since meron tayong broker na yung nag-asikaso na requirements mo, that's why merong add up. And then plus the transportation pa na back and forth, ihatid ka and then sundo. So that's why ang ticket ko is nasa around, all in all na is nasa around 10,600. So sobrang sulit na yun siya guys, NT. So para sa akin kasi ako ng person na ayaw ko din ng hassle na yung commute kasi hindi rin ako masyadong marunong and then meron din akong dalang maleta. So that's why na I'd prefer na lang na yun, hindi na ako mag-DIY sa pagpunta doon sa airport at sa pag-uwi at sa pag-asikaso ng mga requirements ko. Okay? So yung pangatlo na ang pangalawa ay yun ang next na iniasikaso ko is yung ARC multiple entry. So meron akong ticket, meron na akong approved yung VL ko. Yung next naman ang gagawin is yung kailangan ma-change yung visa namin into multiple entry. If na encounter nyo yung Taiwan visa na update siya last year na multiple entry na dapat. So hindi na siya yung katulad dati na pag uwi mo, magkuha ka pa ng na for entry visa, re-entry again. So this time yung ERC natin or Alien Resident Certificate is multiple entry na siya agad. So yung ginawa sa akin is pag asikaso ko pala ng ticket, hiningi na yung old visa ko, old ERC ko, Alien Resident Certificate, and then kinuha yung passport ko, and then sila na yung nag-asikaso para mapalitan ng multiple entry. So I think within a month, hindi naman siya matagal. So na-release agad yung ERC multiple entry visa ko. May makita, pagbalik ng ERC nyo, meron siya makita na multiple re-entry. So hindi siya matagal, ayaw ko lang ipakita kasi yung ID ko kasi syempre, parang too much personal information na yun dun, meron ako sa ID. Basta yun, familiar kayo sa Alien Resident Certificate as a factory worker dito sa Taiwan, meron kayong card na patunay na you are a alien dito sa bansang Taiwan. So dapat may nakalagay dyan na multiple entry para pag labas mo ng bansa or pagpasok mo ng bansa, yun na lang ipakita mo na hindi mo na kailangan may re-entry visa or what chuchu sa mga dati pa ng process. O, di ba? Sobrang convenient na ngayon yung pagbakasyon natin sa Pinas. And then yung next is yung inisikaso ko is yung siyempre pakita mo doon is yung passport. So isa yan sa mga requirements na dapat nyong asikasuhin na meron kayo. Siyempre, pag malapit na ng expiration yung passport nyo, dapat ma-renew nyo na dito pala sa Taiwan. Pwede naman kayo mag-renew ng passport dito. So yun yung requirements na pagbakasyon sa Pinas. ERC, multiple re-entry, passport, year-round ticket. O, diba? So yun yung madali lang. Hindi na ako nagdala ng contract ko. Hindi naman ako nag-end contract bakasyon naman Kumbaga, hindi ako nag-end contract. So, kumbaga, meron akong contract dito sa Taiwan na hindi pa tapos. So, 2 years ang kontrata natin, di ba, is 3 years. So, hindi pa tapos yung 3 years ko. 2 years pa lang, hindi nagbakasyon ako. So, that's why hindi ko na dinala yung contract ko. Hindi naman siya hinana. Pero, sabi ng kasama ko, better na dalhin nyo yung kontrata nyo. In case, hanapin siya sa immigration, hanapin siya sa airport, meron kayo mapakita na you are a factory worker dito sa Taiwan and you still served or nasa kontrata pa din kayo. So yun. So pero sa akin, hindi ko na dinala yung kontra ko. Pero to be safe, dalhin nyo. Diba? And then, yung next na naging requirements is yung e-travel. So yung e-travel guys is 72 hours. Fill upan nyo siya before the flight. So nag-fill up ako noon, yung flight, 23 na ng gabi kasi 24 kinamagahan yung flight ko. So sobrang dali lang. Ang considered lang sa e-travel is i-declare nyo
nyo lahat yung mga above 150,000 ata. Actually guys, for the experience, meron akong vlog kung paano ako umuwi, and then nabanggit ko doon na meron akong jewelry sa bag ko. Kasi meron akong jewelry na necklace, and then bracelet, and then sing-sing, and then aritos para sa mother ko, sa father ko, at sa sister ko. So, hindi naman siya above 100 plus thousand, kaya hindi ko na siya dineclare doon. And then, nakapasa naman siya sa immigration kasi in-scan naman yung bag ko lahat. So, hindi naman siya, doon kasi sa e-travel, kailangan mo i-declare yung mga currency mo, yung mga jewelry mo if meron na above doon mention sa threshold nila. So, pag hindi naman abot doon sa threshold, wag mo nang i-mention. So, doon sa e-travel ko guys is nilagay ko lang lahat no. Wala akong niyes doon kasi wala namang mga arms or mga mabibigat na pera or jewelry na meron akong dala. Wala. So, yun. And then, yung next na dapat preparahan nyo talaga is yung pocket money. So, guys, sinabi ko doon sa pamilya ko, pag uuwi ako, wala akong pera, wala talaga akong dala. And to be honest, guys, since meron akong ticket, meron na akong lahat naka-prepare na, and nagpabagahe ako before ko magbakasyon. So, para at least light travel na lang ako. Yun yung isang tips na gagawin nyo. Before ka magbakasyon, dapat yung gamit nyo, ipabagahin nyo na kasama yung mga chocolates, yung mga gamit sa bahay, kung bakit nyo pabagahe para travel light na lang kayo papauwi ng Pinas. So, yun yung nangyari sa akin. So, hindi na ako ang bagahe ko lang ata pauwi ng Pinas is yung nasa airport na dala ko is hand carry lang, which hindi umabot siya ng 23 kilograms, which is sayang din yung free. So sayang din yung free, pero if may extra pera ka pa, pwede ka man magdagdag ng chocolate, dagdagan mo mga gamit, may ano ka. So anong nangyari kasi sa akin is nagpabagahe na talaga ako before ako umuwi ng Pinas para yung gamit ko is nandun na lahat at hindi ako easy lang sa akin kasi ang hirap kasi pauwi ako is malayo pa yun sa amin. And then since bakasyon ako is December. So, yun. So, yun yung isa sa mga technique. And then pangalawa na tips na ibigay ko sa inyo pag uwi kayo ng Pinas is yun, wag kayong umuwi na wala talaga kayong pera, especially if you are a breadwinner or syempre galing abroad. Ang hirap guys, sobra na parang month of pa lang, September, October. September pala ako nag-start ata na ipunan talaga yung pag-uwi ko, yung buong yung sahod ko. Kasi dami kong ganap nung 2024. Alam kong uuwi ako pero kumuha ako ng iPhone 15 ito. And then nagpaayos ako ng ngipin ko. And then binabayaran akong tuition, kundo ko, which is yun occurring naman yun. Pero yung iPhone kasi dagdag yon. And then kumuha ako ng gold. So that's why hindi ako masyado kasi lahat na palabas talaga yung pera, and then bumili pa akong additional na lupa doon sa amin. So sabi ko, sabi ko positive lang ako na makaka-come up talaga ako at least almost 100,000. So pocket money lang yung guys as labas na yung pera na pamasahe ko, labas na yung pera na pamasahe ko sa mga kapatid ko sa flight ticket na other expenses. Basta kumbaga yung naipon ko lang noon na pera talaga na pocket money na cold cash is 70,000. So kumbaga yan yung pinanggastos ko nung umuwi ako dun sa Pinas na naubos talaga yon. So mga almost nagastos ko ata is nasa mga 100 plus thousand. If isuma mo lahat kasi may plane ticket pa, din yung plane ticket ng mga kapatid ko, pamasahe, all and all. So yun yung isa sa mga realizations ko na kahit sabihin mo na uwi ako na walang pera, pero hindi talaga maiwasan na pag magbakasyon ka, since lalo na pag ang bakasyon mo is bakasyon talaga, hindi ka pwede talaga na umuwi na walang pera. So, kumbaga talagang dapat mo siya pag-ipunan. And isa sa mga realizations ko guys na nagbakasyon ako is isa yun sa mga parang nagiging stress-free life ko na habang natrabaho ako dito sa Taiwan, and then bigla ka nagbakasyon for 14 days na wala kang iniisip. Nakaka-refresh siya ng utak, nakaka-refresh siya ng katawan na pagbalik mo dito, ready ka ulit na magtrabaho kasi nga na-recharge mo yung katawan mo, yung utak mo to a new you. And then, iba yung feeling na nakasama mo yung pamilya mo for a while. And then, nakita mo kung ano talaga yung totoong sitwasyon nila doon sa bahay. Except lang, di ba,
usually we call, we video call, we text, pero iba pa rin yung nakikita mo talaga ako ano yung kaganapan mismo doon sa bahay nila. So, yun yung isa sa mga biggest realizations ko. And then, totoo yung sinasabi nila guys na ang pera kinikita pa, and then yung parents ko kasi matanda na, that's why pinush ko talagang umuwi after 2 years kasi gusto ko sila makita na buhay pa, and then makasama ko sila and magkaroon kami ng memories, videos na masaya kami, na get together. So yung pag-uwi ko pala guys, it's a reunion. So meron akong video. Wala pala akong video talaga ako ng kaganapan. Yung video ko lang is yung pag-uwi. Kasi parang doon sa pagdating na sa bahay is, syempre parang nag-focus lang ako sa banding, and then parang nawala na sa isip ko yung mag-vlog or ganun. Although gusto ko, pero mas gusto kong i-cherish yung moment na without na, meron naman ako mga videos, pero hindi siya totally na formal vlog talaga na for like this na gawan talaga siya ng vlog. So yun lang guys, yun yung isa sa mga vlog ko na na-share ko ngayon is yung requirements sa pagbakasyon na very very subtle lang or very easy lang yung requirements. ERC, multiple entry, e-travel, and pocket money, passport. Yung passport pinaka-importante yan, yung year-round ticket. Yun lang ipakita nyo sa immigration or doon sa Taoyuan International Airport. The same way sa pagbalik. Ang pagbalik pala guys, ito nang kaibahan. Sa pagbalik, kailangan nyo ng tawag dito, yung sa POAA na balik-bayan na Overseas Employment Certificate, OEC, Overseas Employment Certificate. Yun yung pinaka-importante pala pagbalik. So dito pa lang sa Taiwan, ipaprint nyo na para pagdating nyo doon, hindi na kayo hassle. Kasi yung kailangan lang naman yung Overseas Employment Certificate is yung pagbalik na dito sa Pinas. Ipakita nyo sa immigration doon sa Pinas, order na iya sa Clark or sa Cebu. So, yung nangyari sa akin pagbalik dito sa Taiwan is yung pinakita ko lang is yung passport ko, ARC, and then yung Overseas Employment Certificate. And then take note, meron tayong refund na ibibigay doon basta sa immigration. After all na makompleto mo na yung process mo, meron silang refund. Yung na-refund ko is around almost 1K yung na-refund sa akin na binigay. And then yun, malaking tulong na din yun so hindi ko yun i-expect kasi hindi nasabi sa akin nung dito pala ako. So meron tayong refund from immigration ata, basta sa OWA or sa ba yun galing, basta sa mga organization sa Pinas, sa OWA ba yan or sa BOA, basta yun, meron tayong refund. So yun guys, yun lang, and sobrang smooth ng bakasyon ko last year, 2024. Sobrang safe and sound lahat ng family ko. Nakapunta kami doon na safe, and then nakauwi kami ng safe. So sobrang grateful ako sa 2024 ko na sobrang na-push ko yung bakasyon ko, na nakita ko yung lahat ng pamilya ko, nag-reunion kami. Isa yun sa mga biggest blessing na nangyari sa akin sa 2024, kahit nag-ubos yung pera ko, which is hindi naman gaano kalaki yung nagastos ko. So, yun lang guys. So, sa mga nag-apply dyan sa Taiwan, as I always said, always believe in yourself, and God is good all the time, and all is well. Bye-bye, God bless, and good luck.